Praise the Lord. Salamat po, Pastora. And magandang umaga po sa atin pong lahat, sa mga kapatid na PDL, sa mga jail officers and jail wardens, sa atin pong lahat na nakantabay po sa ministeryong ito. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Maayong buntag po. Amen. And now, before na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mong muli sa amin, na kami po ay makapagpatuloy na mag-aral po ng iyong salita, and dalangin po namin ang iyong patnubay, ang iyong pagsama, Holy Spirit, our God, sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon. At dalangin ko ang iyong pagtulong or pagsama, Holy Spirit, our God, be our teacher today, Lord. And salamat po, Panginoon. Patuloy ka na mangusap sa bawat isa sa amin, oh God. We thank you so much and we declare victory, Panginoon, sa amin pong gawain sa umaga dito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Magandang umaga po sa atin pong lahat. At ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito ay patungkol po sa buhay na kalugod-lugod or nakakalugod po sa Panginoon. A life pleasing to God. Amen? Ito po yung mithiin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Na sa ating pong pamumuhay dito sa mundong ibabaw ay makapamuhay po tayo na kalugod-lugod po or nakalulugod po sa ating pong Panginoon. Now, paano po tayo mamuhay na kalugod-lugod po sa Panginoon? So, darako po tayo sa number 1 in Hebrews chapter 11 verse 5 and 6, a life lived by faith. Amen? So, ang buhay na nakalulugod sa Panginoon ay yung namumuhay po tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya. So by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away, for before he was taken, he was commended as one who pleased God. So, ito makikita po natin yung alipin po ng Panginoon na si Enoch, no? Isa po siya na tinatawag na heroes of faith. Amen? Namuhay po si Enoch. Amen? Na kalugod-lugod sa Panginoon, no? Namuhay po siya nakasiya-siya sa harapan po ng Panginoon. Kaya makita po natin yung kaniyang pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi po niya, nang dahil po noon, hindi po niya natikman ang kamatayan. Amen? So, makita po natin no, ang laki po ng reward ng Panginoon kay Enoch, no? Dahil namuhay siya nang naaayon sa kagustuhan po ng Panginoon at nailikay siya. Ano ba sa nailikay sa Tagalog? hindi po niya natikman ang kamatayan, no? Kinuha po siya ng Panginoon. Amen. Nabuhay. So, purihin po ang Panginoon. Kaya, ang napakabuti po ang Panginoon, no, sa mga tao na namumuhay, na nakalulugod sa Kanya. At yun po ang nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano po namuhay nakalugod-lugod si Enoch? Namuhay po siya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Punong-puno po siya ng pananampalataya. At yung pananampalataya yun, sabi niya sa verse 6, na it is impossible to please God, no, mga kapatid, without faith. Amen? So, wala pong pananampalataya ang isang tao, kahit kailan, hindi po niya
mapapasiya or hindi po siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? So, it is impossible to please God without faith. Amen? So, dahil ang pananampalataya po sa Panginoon, ang kumbaga kinalulugdan niya sa ating pong mga buhay. Kaya lahat yung mga nanampalataya, sila Abraham, yung mga heroes of faith natin, mga kapatid, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, nakita nila yung, na-experience nila yung miracle po ng Panginoon. Amen? Wala pong imposible kasi sa ating Diyos. Kaya kung ang sino man na lumalapit sa Kanya, kailangan naman ng palataya na nag-exist ang ating pong Diyos at wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen? Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon kahit sa pagpapagaling niya sa ating pong mga sakit. Amen? Meron man tayong karamdaman, ano ang gagawin po natin? Manampalataya po tayo sa Panginoon na kaya po niya tayong pagalingin. Wala pong imposible sa Panginoon. No, kagaya ko po, isa rin po akong breast cancer survivor. And salamat sa Diyos, no? Kapag may cancer ka, ay talagang papunta ka sa kamatayan. Pero salamat po sa Panginoon, hanggang ngayon buhay pa po ako dahil nanampalataya po ako. Palagi kong claim yung sinabi po ng Panginoon in Isaiah 53 verse 5 that by His wounds we are healed. Amen? Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo, pinanampalatayahan mo sa Panginoon, mga kapatid, gagawin po yon ng Panginoon. Kaya kung ninanais ninyo ang inyong agaran na paglaya or mabilisang paglaya, mga kapatid, or makakalaya kayo sa bilangguan, wala pong imposible sa Panginoon. Ang puhunan lamang po natin ay manalig po tayo sa Diyos na kaya po niyang baguhin ang ating pong sitwasyon. Amen. And makikita po natin, hindi po tayo bibigoy ng Panginoon. Kung meron po tayong pananampalataya, mga kapatid, mamuhay tayo ng merong pong malaking pananampalataya, no? Yung great faith. Doon natin i-experience, mga kapatid, kung sino ang ating Diyos. Amen? Lahat ng naniniwala, nananampalataya sa ating pong Panginoon, hindi po binibigo ng Diyos. Kahit kailan, hindi po tayo bibiguin kung meron po tayong matatag at malaking pananampalataya o pananalig po sa ating Panginoon. So walang imposible na si Enoch ay hindi niya natikman ang kamatayan. Amen? Yun po ay reward ng kanyang paniniwala sa ating Panginoon. So, meron tayong kanya-kanyang dalangin or mithiin sa buhay. Amen. Ay sa panahon sa problema, sa sakit, sa sitwasyon ninyo dyan sa kulungan, ang ating pong Panginoon, ang ating pong pag-asa, mga kapatid. Manalig lamang po tayo ng lubusan sa Kanya. Mamuhay tayo na meron pong marugdog na pananampalataya. And ma-experience po natin yung mga na-experience ng mga heroes of faith. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ang ikalawa po na ikinalulugod po ng Panginoon, yung minamahal po natin siya above all, above everything. Amen? Loving God above all or above everything. Mga kapatid, ito po yung isang kinalulugod ng Diyos. Ang utos nga po niya in Matthew chapter 22 verse 37, the great yung pinakamalaking utos po ng Panginoon sa atin, yung mahalin po natin ang ating Diyos ng buong puso, no? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yung sa ibang salita ng Panginoon, pati lakas po natin. Amen? In Deuteronomy chapter 6 verse 5. Amen? So, ibig sabihin, lahat-lahat, kumbaga, minamahal po natin sana ang Diyos na walang kapantay dito sa lupang ito. Amen? O sa mundong ito. Minamahal natin ang Panginoon na mas matayog kaysa mga pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Or mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw. In Matthew chapter 10 verse 37,
Hallelujah. So sabi po niya dito, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Ang Panginoon po nagsasabi nito na ang nagmamahal ng lubos sa kanyang mga magulang at kanyang mga anak, na more than me, sabi ng Panginoon, hindi sila karapat dapat sa akin. Sabi ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dapat mas mataas yung pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa ating mga magulang, sa ating mga anak, mga kaibigan, at anumang mga minamahal natin dito sa mundong ibabaw. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa ating mga magulang. Mahalaga po ang ating mga magulang. Amen. Hindi po natin pwede silang itatwa, mga kapatid. Dapat natin silang mahalin o irespeto dahil yun utos ng Panginoon. Pero kung patungkol na po yung pagmamahal, hindi po sana nasusukat, mga kapatid, yung pagmamahal natin o hindi na ipapantay sa sukat ng ating pagmamahal sa tao, sa ating mga magulang, sa ating mga anak o mga kaibigan, yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat sa Panginoon kung mas mahal po natin ang ating mga kapwa, no? Kaya nga, mahalin din natin ang ating kapwa, pero mas mababa yung pagmamahal, no, sa ating kapwa kaysa sa pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon. Amen? Nais po ng Diyos na mahalin po natin siya ng mas mataas kaysa anumang bagay dito sa mundong ibabaw. At yun po ay nakalulugod po sa Panginoon. Makikita natin siya or makikita ng Panginoon na tayo po ay nagmamahal sa Kanya, mga kapatid, ng lubusan. O kung paano natin ipapakita yon sa pamamagitan ng ating mga pagsunod sa Kanya. So sabi niya, if you love me, you will obey what I command. Amen? Yun po ang nais po sabi po ng Panginoon, na ang tao may papakita po niya ang kanyang dakilang pagmamahal sa Panginoon kung siya po ay sumusunod sa Diyos. Kaya yung pangatlo, sabi po niya, obeying God, no, pleases Him. Amen? Ang pagsunod, mga kapatid, ay nakalulugod sa Diyos. Kasi nagpapakita yun ng pagmamahal. Kaya yung taong sumusunod sa Panginoon ay tunay na nagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Tingnan po natin yung pagmamahal ni Jesus kasi wala po tayong ibang halimbawa kundi yung pagbibigay o yung obedience, yung pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. In Philippians chapter 2, verse 8 and 9. Hallelujah. So sabi po niya, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, makita natin yung pagsunod ng Panginoong Jesus. Therefore, God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name. Amen? So, makikita natin no, yung pagsunod ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, no? Mga kapatid, nagpakumbaba siya at naging tao at sumunod, no, sa ipinag-uutos ng kanyang Ama. Hanggang sa kamatayan sa krus. Makita natin yun yung pagsunod ng ating Panginoong Jesus, no? Dahil, bakit po niya nagagawa yun? Dahil iniibig niya ang kanyang Ama. Amen? And, naipapakita yon sa pamamagitan ng kaniyang pagsunod ng lubusan sa kanyang Ama. Na bagamat hindi basta-basta, makita natin yung pinagdaanan na pagsunod ng ating pong Panginoong Jesus, wala pong makakapantay sa mundong ibabaw, pero nagbigay po siya ng ehemplo. Amen. Na ganun pala yung pagsunod kahit ang katumbas ay ang ating pong
buhay. Amen? Yung mawawala yung buhay natin. Amen? Dito nga sa mundong ibabaw, di ba? Meron tayong inaawit sa ating pong winagawa-gayway, yung ating pong bandila ng Pilipinas. Sinasabi natin na ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Kinakanta natin yun. Na handang mamatay ang mga Pilipino para sa ating pong bansang Pilipinas. Yung ating mga kasundaluhan, mga kapulisan. Palagi nilang sinasabi yan na mamamatay sila nang dahil po sa pagtatanggol sa ating pong bansa. Ang ating Panginoong Hesus, namatay siya nang dahil po sa dakilang pagmamahal po niya sa atin. Sinunod niya ang kaniyang ama bagamat hindi po kasiya-siya. No? Kumbaga, hindi po madali yung pinagdaanan niya na kamatayan dahil unti-unti na kamatayan. Yung pagdurusa na dinanas niya papunta doon sa Mount Calvary, mga kapatid, na hinahagupit siya. So, 39 slashes, no? Yung hagupit na 39 na hagupit, mga kapatid, na yun po ay hindi po niya ininda. Bakit po? Para magkaroon din po tayo ng kagalingan, pag-asa ng kagalingan sa lahat po ng ating pong mga sakit or karamdaman. Amen? Napakabuti po ang Panginoon. Nasa ating pong pagsunod, mayroong purpose dahil may purpose ang pagsunod ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? And bakit tayo susunod? Para ang Panginoon malugod sa ating pong mga buhay. Pag ang Diyos malulugod sa ating pong mga buhay, mga kapatid, blessing will come. Amen? Maaangkin po natin, mga kapatid, ang inaasam-asam po natin na mga pagpapala po ng Panginoon. Kung gusto natin pagpapala, sumunod po tayo dahil obedience is the key of all blessings. Amen? Makita natin dito, itinanyag ang resulta nito sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus, itinanyag siya ng kaniyang ama at binigyan siya ng pangalan na mataas, pinakamataas sa lahat po ng pangalan na hindi po maikukumpara at lahat nang dahil sa kanyang pangalan, lahat ay luluhod at lahat ay magsasabi na siya ang buhay na Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kaya kung ang tao maging obedient lang, masunurin sa Panginoon, ay maangkin niya yung lahat ng pagpapala na sinabi po ng Panginoon dun sa book of Deuteronomy chapter 28, no? Blessing will overtake us. Amen. Kung gusto natin ang pagpapala, kahit nga dito sa mundong ibabaw, kung tayo po ay masunurin sa ating pong mga nangungulo sa atin or nangunguna sa ating pong mga leader, mga pangulo po natin, kung masunurin po tayo. Amen. Masunurin tayo sa ating mga magulang kahit hindi nila sinasabi o hindi mo sinasabi yung mga pangangailangan mo, ay provide po nila, binibigay po nila yung ating po mga pangangailangan. Dahil obedient po, nalugod po sila. Amen? Natuwa po sila. So, ganun din po sa Panginoon. Kung ginagawa ng tao, kung pagpapalain po nila tayo, kung malulugod sila, ay lalo na po sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Kaya sana, hindi po tayo nagsasawa na sumunod ng kalooban po ng Panginoon. Kagaya po nitong Bible study na ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ito po yung nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na mag-aral sa salita po ng Panginoon para po maihanda po tayo sa kanyang pagdating o pagdating man ng ating pong kamatayan. Amen? Nais po ng Diyos na makapiling po niya tayo at nais po ng Panginoon na sumunod tayo, mga kapatid. Dahil ang sumusunod ay pinagpapala po ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. And last, doing God's will. Amen? Hindi po sapat na tayo po ay manampalataya lamang, kundi nais po ng Panginoon, gawin po natin ang kanyang kalooban. Sabi nga po niya in Matthew chapter 7 verse 21,
Amen? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So makita natin dito na sinasabi ng Panginoon na hindi lahat po na tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang mga sumusunod or gumagawa ng kalooban ng kanyang amang nasa langit ang makakapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ito po ay sinisiguro po niya ang ating pong pagpasok sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, kung tayo po ay gumagawa ng kalooban po ng ating pong Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. Nais po ng Diyos na makapiling po niya tayo, pero kung ang tao hindi po niya gawin ang kalooban ng Panginoon, wala siyang pagsunod, no? Wala po tayong magagawa. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya tinitignan po ng Panginoon yung ating pong paggawa. Amen? Yun din ang blinebless, pinagpapala ng Panginoon yung ating pong pagsunod or paggawa ng kaniyang mga kalooban, mga kapatid. So, hindi po tayo lugi. Amen? Kung atin pong gagawin yung mga kalooban ng Panginoon, yung ipapahayag po natin ang kaniyang mga ginawa sa ating pong mga buhay. Amen? Yung tutulong tayo sa ating pong kapwa, mga kapatid ko kay Kristo. No? Lahat po yun ay nakakalugod sa Panginoon. Yung hindi po tayo humihinto na gawin po itong bagay na ito na kalugod-lugod sa Panginoon. Patuloy po tayong maglingkod sa Kanya kahit nandyan po kayo sa kulungan. Mga kapatid, hindi po yun ang hadlang na makapaglingkod po tayo at makagawa ng kalooban ng Panginoon. Salamat po sa ministering ito, mga kapatid, na ginagamit ng Panginoon. Amen? Na matustusan po kayo, ma-reach out po kayo, mabahagian po kayo ng salita po ng Panginoon. And sana patuloy po nating tangkilikin ang Bible studying ito, mga kapatid, para po sa ating pong para sa ating pong ikakaayos. O sa Bisaya pa. Amen? Para sa atin po yun. Amen? Para sa ating kaayuhan. Para sa ating pong kabutihan. Amen? Praise the Lord. Sabi nga po niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano man po ang ating pong mga kahilingan or hinihiling sa Panginoon, mga kapatid, kung tayo po ay gagawa ng kalooban ng Panginoon, ipagkakaloob po ng Panginoon yun. Amen? Sana po natin ang Panginoon kahit napakarami po tayong mga ginagawa, pero unahin po natin ang Panginoon. And ang ating pong conclusion sa book of Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbs chapter 16 verse 7. So sabi po niya dito, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Amen? Kung ang Panginoon po ang malulugod, amen, sa pamumuhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, kahit daw yung ating pong mga kaaway ay gagawin niyang ating pong mga kaibigan. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Mamuhay lamang tayo na kalugod-lugod sa Diyos. Manampalataya po tayo sa Kanya. No, mahalin po natin siya ng higit sa anumang pagmamahal dito sa mundo, mga kapatid. Sundin natin at gawin po natin ang kaniyang kalooban. Walang imposible. Kahit pa po yung
inyong mga kaso dyan, yung mga tao na naghabla sa inyo dyan, mga kapatid, naglagay sa inyo dyan sa kulungan, wala pong imposible na ang Panginoon ang siyang kikilo sa kanilang mga buhay at pwede nilang i-atras ang inyong mga kaso, mga kapatid. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon. Ito po ay totoo, no? Na sinasabi po ni Solomon, no? King Solomon, mga kapatid, dahil experience po niya ito, na kapag mamuhay lamang po tayo nakalugod-lugod, kahit yung mga imposible, gawin po ng Panginoon na posible. Kahit po yung paglaya po ninyo dyan, mga kapatid, ay wala pong imposible kung ang Panginoon ang kumilos, mga kapatid ko, kay Kristo. Kaya patuloy po tayong mamuhay, nakalugod-lugod, kasiya-siya po sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pagsunod, no? Marugdog na ating pong pananampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon and let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. I pray, Lord, na silyuhan mo sa kaibuturan po ng amin pong mga puso na hindi po nakawin ng kaaway, bagkus tulungan mo po kami, Panginoon, na may apply po ang amin pong napag-aralan na maging kalugod-lugod po kami, kasiya-siya sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, and we give you all the glory, honor, and adoration, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. At salamat po sa inyong lahat. Binabalik ko po sa atin pong MC.